Ano ang tunay na ibig sabihin ng instant defeat? Sa loob ng 3 minuto mula sa paglunsad ng unang missile ng North Korea, walang base, walang command center, walang liderato ang makakaligtas. Ito ang three-axis system ng South Korea, isang komprehensibong estratehiya militar na hindi simpleng depensa kundi isang koordinadong kakayahan na puksain ang kaaway bago pa nito masimulan ang digmaan. Tingnan natin ang realidad. Ang kill chain system ay may kakayahang mag-target ng 700 instalasyon ng North Korea gamit ang F-35A stealth fighters, Hyunmoo ballistic missiles at military reconnaissance satellites. Ang Korea Air and Missile Defense (KAMD) ay sumasalo ng anumang missile sa multi-layered defense gamit ang Patriot PAC-3 at Aegis destroyers. At ang Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR), ito ang nuclear level na pagganti. Ang layunin ay simple, alisin ang regime mismo. Pero narito ang mas malalim na katanungan na dapat nating tanungin. Sa October 2024, inilunsad ng Seoul ang bagong Strategic Command, isang unified body na nag-integrate ng lahat ng assets mula Army, Navy, Air Force, Space at Cyber capabilities. Ang budget para sa sistemang ito tumaas ng 21.3% noong 2025, umabot na sa $6 billion. Bakit? Dahil ang North Korea ay may nuclear-armed submarines, hypersonic missiles, at kakayahan na mag-launch mula sa lupa at dagat ng sabay-sabay. Ang tanong, ito ba ang simula ng bagong geopolitical reality sa Korean Peninsula o isa lamang itong prelude sa mas malaking konfrontasyon sa pagitan ng China, Russia at Western Alliance sa Pacific Theater? Kailangan nating maunawaan na ang three-axis system na ito ay hindi simpleng koleksyon ng mga misil at radar. Ito ay isang kompletong doctrinal transformation ng paraan ng pakikipaglaban ng South Korea. Noong 2013, nang ilunsad nila ang kill chain concept, ito ay isang radikal na paglayo sa kanilang dating defensive posture. Sinabi nila sa mundo na hindi na sila maghihintay na maatake kung makikita nila ang senyales na ang North Korea ay maglulunsad ng nuclear strike, pupuksain nila ito sa pinagmulan. Ang tanong, paano mo malalaman na talagang maglulunsad ang North Korea? Ang sagot ay nasa teknolohiya, reconnaissance satellites na may synthetic aperture radar capability, intelligence fusion centers na gumagamit ng artificial intelligence para mag-analyze ng patterns at real-time surveillance systems na nagmo-monitor ng bawat galaw sa demilitarized zone. Pero hindi lang yan. Ang kill chain ay may kakayahang mag-target ng mobile missile launchers sa loob ng 30 minuto. 30 minuto lang mula detection hanggang destruction. Yan ang ibig sabihin ng speed ng modern warfare. Pero may mas malalim na problema dito na hindi na pag-uusapan. Ang North Korea ay nag-evolve na rin. Hindi na sila umaasa sa fixed launch sites na madaling matarget. Ang kanilang mga solid fuel missiles ay pwedeng ilunsad mula sa mobile platforms, mga truck-mounted launchers na gumagalaw sa mga bundok, sa mga tunnel systems na walang nakakaalam kung saan papunta. At ngayong 2024, ipinakita ni Kim Jong-un ang kanyang nuclear-powered submarine na may displacement na 8,700 tons, isang vessel na halos kasing laki ng ilang attack submarines ng United States Navy. Yan ang game changer. Bakit? Dahil ang nuclear-powered submarine ay hindi kailangang sumurface para mag-charge ng batteries gaya ng conventional submarines. Pwede itong manatiling nakalubog sa ilalim ng dagat ng mga taon kung saan hindi mo makikita, hindi mo madidetect, at biglaan ka na lang aatakehin mula sa direksyon na hindi mo inasahan. Ang strategic nuclear attack submarine na yan, kung sakaling maging operational, ay magbabago ng buong equation ng deterrence sa Korean Peninsula. Kaya nga ang South Korea ay nag-double down sa kanilang KAMD system. Ang Korea Air and Missile Defense ay multi-layered defense. Ibig sabihin, maraming layers ng interceptors depende sa altitude ng incoming missile. May PAC-3 Patriot missiles para sa mid-altitude threats. May MSAM
ang Medium Surface-to-Air Missile System para sa lower tiers. At meron silang LSAM, ang Long Range Surface-to-Air Missile na kaka-completion lang noong November 2024 na pwedeng mag-intercept ng target sa altitude na 50 to 60 kilometers. Ito ang upper-tier interceptor na dinisenyo specifically para sa high-altitude ballistic missile threats. Pero kahit ganyan ka-advance ang KAMD, may limitations pa rin. Ang North Korea ay nag-develop na ng hypersonic missiles, mga projectile na lumiilipad ng more than 5 times the speed of sound at may kakayahang gumawa ng evasive maneuvers habang pababa. Ang hypersonic glide vehicles na ito ay eksaktong dinisenyo para talunin ang traditional missile defense systems. Yung bilis at unpredictability ng trajectory nila ay ginagawang almost impossible ang interception. Kaya kahit may billions of dollars na gastos sa KAMD, ang reliability nito ay patuloy na pinag-uusapan. At dito papasok ang pinaka-controversial na aspeto ng three-axis system, ang KMPR, ang Korea Massive Punishment and Retaliation Plan. Ito ay essentially isang second strike doctrine. Kung ang North Korea ay mag-launch ng nuclear attack, ang South Korea ay magsasagawa ng massive retaliatory strike designed to eliminate the regime itself. Yan ang target, hindi lang military installations, kundi ang command and control structure, ang leadership, ang buong political apparatus ng Pyongyang. Ito ay isang form ng decapitation strategy, pero may ethical at legal questions dito. Ang international law, particularly ang just war theory ni Hugo Grotius, ay may principles tungkol sa proportionality at discrimination. Ang massive retaliation na ito na tatargetin ang political leadership at potentially civilians sa capital city ay mahirap i-justify under traditional legal frameworks. At meron pang isa pang problema, ang North Korea ay hindi bobo. Alam nila ang strategy na ito, kaya nag-invest sila sa hardening at decentralization ng kanilang command structures. May underground facilities sa Yongbyon Nuclear Research Complex, may mobile command posts, at may mga redundant systems na pwedeng mag-operate kahit wala na ang central leadership. Ang KMPR ay nakadepende sa assumption na makukuha mo ang leadership in one fell swoop. Pero kung ang leadership ay dispersed at protected, ang buong strategy ay nagiging questionable. Kaya nga inilunsad ng South Korea noong October 1, 2024 ang kanilang strategic command. Ito ay isang unified command structure na nag-i-integrate ng lahat ng elements ng three-axis system under one roof. Ang strategic command ay nag-oversee ng F-35A stealth fighters, ng Yunmu ballistic missiles, kasama na ang Yunmu-V na may 9-ton warhead na tinatawag nilang nuclear equivalent dahil sa destructive power nito, ng reconnaissance satellites, ng special operations forces at ng cyber at space capabilities. Ito ay counterpart ng US Strategic Command, ang command na nag-ooperate ng nuclear arsenal ng Amerika. Ang significance nito ay hindi lang organizational, ito ay symbolic. Ang message ay clear. Ang South Korea ay may integrated capability para sa strategic deterrence at ang capability na yan ay nakaka-coordinate directly sa US Extended Deterrence Umbrella. Pero tingnan natin ang mas malaking geopolitical picture. Ang North Korea ay hindi isolated player. Mula noong 2022, habang abala ang mundo sa Ukraine invasion ni Vladimir Putin, ginamit ni Kim Jong-un ang distraction na yon para mag-accelerate ng weapons testing. At ang recent alignment ng North Korea sa Russia, ang pagpapadala ng thousands of troops at military equipment para suportahan ang war effort ni Putin sa Ukraine, ay nag-open ng bagong channel para sa technological assistance. May speculations na ang Russia ay tumutulong sa North Korea sa development ng nuclear-powered submarine technology, ng hypersonic warhead designs, at ng advanced guidance systems para sa kanilang ICBMs. Kung totoo ito, ang implications ay massive. Ito ay ibig sabihin na ang North Korea ay hindi lang self-reliant rogue state. Sila ay bahagi ng broader axis ng authoritarian powers na aktibong tumutulong sa isa't isa para counterbalance ang Western alliance.
At dito papasok ang mas malaking tanong na hindi natin masasagot sa simpleng military analysis. Ano ba talaga ang endgame dito? Ang South Korea ay nag-invest ng $527 billion noong 2024 para sa three-axis system development, isang 12% increase from the previous year. Ang overall defense budget nila ay tumaas ng 11.3% annually, umabot na sa tens of billions of dollars over the next 5 years. Ito ay astronomical na pera para sa bansa na may GDP na mas maliit compared sa major powers, pero ito ay reflection ng existential threat na nararamdaman nila. Ang tanong, ang arms race na ito ba ay sustainable? Ang North Korea, kahit impoverished, ay patuloy na nagdedicate ng massive resources sa military development kesa sa economic development para sa sariling mamamayan. Ang South Korea naman ay nag-compete sa arms race habang kailangan pa rin nilang mag-maintain ng advanced economy at democratic institutions. Ito ay classic security dilemma. Mas tumataas ang capabilities ng isa, mas tumataas din ang insecurity ng isa, kaya parehong nag-i-invest ng mas marami sa weapons at ang cycle ay patuloy. At mayroon pang factor na hindi na pag-uusapan, ang China. Ang Beijing ay strategic ally ng Pyongyang, pero hindi rin nila gusto ang destabilization sa Korean Peninsula dahil ang refugee crisis at potential conflict ay direktang makakaapekto sa kanila. Ang US presence sa region, ang mga aircraft carriers, ang missile-firing submarines, ang B-52 bombers na regular na nag-conduct ng combined exercises sa South Korea at Japan ay nakikita ng China as encirclement strategy. Kaya ang anumang escalation sa Korean Peninsula ay hindi isolated event. Ito ay may ripple effects sa buong Asia-Pacific security architecture kung saan ang China, Russia, North Korea sa isang side at ang US, South Korea, Japan sa kabilang side. Ang strategic command ng South Korea ay initially focused sa conventional nuclear integration, ang pagsasama ng advanced conventional weapons nila sa US extended deterrence. Pero sa later phases, ang command ay mag-e-expand sa newer military domains, space operations, cyber warfare, electromagnetic spectrum operations. Ito ay next-generation battle space na hindi na limited sa land, sea, at air. Ang cyber capabilities ay particularly important. Ang bagong strategy ng South Korea at US na itetest sa Ulchi Freedom Shield exercise ay aimed at disrupting North Korea's command and control systems through cyber operations bago pa nila ma-execute ang nuclear strike. Ito ay extension ng left-of-launch tactics, ang pagsabotage ng weapon systems even before they're launched. May precedent na rito, ang Stuxnet virus na ginamit laban sa Iran's nuclear enrichment program. Noong 2016, 7 out of 8 ICBMs na natest ng North Korea ay nag-fail, isang unprecedented failure rate para sa bansang nag-dedicate ng enormous resources sa missile development. May speculation na dahil ito sa US cyber operations, pero hindi ito confirmed kailanman. Pero kahit may cyber warfare capability, ang fundamental reality ay nandyan pa rin. Ang North Korea ay may nuclear weapons, at ang South Korea ay wala. Yan ang asymmetry na hindi matatanggal ng anumang conventional superiority. Kaya ang debate sa South Korea ngayon ay umiikot sa tanong, dapat ba silang mag-develop ng sariling nuclear weapons? Ang recent discussions about nuclear sovereignty, ang calls para sa nuclearization ng South Korean military ay lumalaki. Ang strategic command as structured ay pwedeng seamlessly mag-assume command and control ng nuclear arsenal kung sakaling magdesisyon ang political leadership na mag-develop ng domestic nuclear weapons. Ang infrastructure ay nandyan na, ang command structure, ang operational planning, ang intelligence and surveillance capabilities. Ang tanong ay political will at international acceptability. Ang US ay historically opposed sa nuclear proliferation, pero may signs na ang Trump administration ay more open sa sharing nuclear submarine technology sa South Korea. Kung mangyari ito, ang timeline para sa nuclear-armed South Korea ay pwedeng mabilis, mas mabilis pa,
kaysa sa North Korea dahil ang technological at industrial capabilities ng Seoul ay far superior. Kaya bumalik tayo sa original na tanong, effective ba talaga ang three-axis system as deterrent? Ang sagot ay complicated. Sa theoretical level, oo, ang combination ng preemptive strike capability, layered missile defense, at massive retaliation ay comprehensive framework para sa deterrence. Pero sa practical level, may vulnerabilities. Ang kill chain ay dependent sa perfect intelligence at split-second decision-making. Ang KMD ay challenged ng hypersonic weapons at saturation attacks. Ang KMPR ay questionable kung ang enemy leadership ay dispersed at hardened. At ang buong system ay nakadepende sa assumption na ang escalation ay Mako control, na ang limited conflict ay hindi magiging all-out nuclear exchange. Yan ang pinakamasamang senaryo, ang miscalculation, ang accidental escalation, ang fog of war na magdudulot ng nuclear catastrophe na walang winner. Kaya ang tunay na lesson dito ay hindi tungkol sa technical specifications ng missiles o radar systems. Ito ay tungkol sa fundamental dynamics ng deterrence sa nuclear age kung saan ang mutually assured destruction ay supposed to prevent war, pero ang fear at mistrust ay nag-drive ng endless arms race. Ang South Korea's Strategic Command ay symbol ng commitment nila sa peace through strength, pero ito rin ay reminder ng fragility ng peace sa region na may highest concentration ng military power sa mundo, nuclear weapons, massive conventional forces, at geopolitical rivalries na rooted sa decades ng history at ideology. Yan ang reality ng Korean Peninsula ngayon, isang tinderbox na nag-waiting lang ng spark para sumiklab, at ang bawat weapon system na ginagawa, bawat command structure na ini-establish ay parehong deterrent at potential trigger para sa conflict na walang gusto pero lahat ay preparing for.